Hi guys, kumusta po kayong lahat? So, ayan, since may mga nagtatanong po and curious kung ano ng progress dun sa kaso ng anak ko, well, di ko masasabing walang progress. May progress po siya sa totoo lang, pero hindi po ganun kabilis din. Siguro talagang ganun yung process. Tapos, kahapon po, pumunta kami sa school. Pinatawag po ako, tsaka yung anak ko, at tsaka yung mga testigo and also the suspect. Yun, hininga ng statement yung anak ko. Parang chineck nila kung totoo yung mga nakasulat na dun sa statement ng anak ko, dun sa written statement niya. Parang, yun nga, kinonfirm nila yung mga pangyayari. Tapos, alam niyo ba, ang masama dun? Nag-file din ako nag-file ako ng complaint. Pero hindi yung complaint ko yung sinundod nila, kundi yung statement ng anak ko na ang gusto lang niyang talagang maparusahan ng sobra ay yung mismong nanuntok sa kanya. Hindi niya isinali sa sinabi niya na gusto niya ding maparusahan yung ibang mga nandun. So, as a mother, as a parent, mali yun. Kasi hindi lang naman yung bata na nanuntok sa kanya yung yung may kasalanan dun. Kasi may participation din yung mga tao na nandun. Like yung sino yung tumawag, sino yung naghamon ng away, sino yung nanuntok, sino yung mga nag-threat sa anak ko, yung mga ganong mga bagay. Kaso dun sa hindi ko gusto yung way ng pagtatanong ng investigador kasi parang ang nangyayari, ang gusto lang niya na idiin kung sino lang yung mismong nanuntok sa anak ko. So, yun nga hininga ng statement yung anak ko and ako kasi nakikinig lang ako, hindi ako pwedeng makialam pa kasi part ng anak ko yun eh. Tapos nung medyo hindi na ako nakatiis kasi nga gusto lang niya talaga parang pino-point out niya na yun lang talaga yung may kasalanan. So, nakisawsaw na din ako na sinabi ko na hindi maaari na yung batang nanuntok lang mismo sa anak ko yung marunong magkakaroon ng record. Dapat lahat sila madisiplina. Kasi hindi na nga ako file pa ng kaso sa pulis kasi hinihintay ko yung result nung sa school. Parang ayoko din kasing masyado na ding lumaki. Tapos yung anak ko kasi masyadong naapektuhan yung anak ko. Tapos sabi nga abot ng mga 2 years yung gano'n, matagal daw yung kaso kung idadaan ko pa sa kaso-kaso na ganyan. So, tinitimbang ko kung ano yung magiging resulta do'n. And then kapag hindi ako kontento, tsaka ako magfa-file ng kaso sa police and also sa court na din. So, yun po yung aking plan. Pero yun nga yung investigador, hindi siya gano'n katiwa-tiwala. Habang tinatanong niya anak ko, patawa-tawa pa, which is parang nakakainsulto sa totoo lang. Hindi ko gusto, pero investigation pa lang naman 'yon. So parang ako nagmamasid pa lang din. Pero itinama ko siya. Sinabi ko sa kanya na hindi pwede na yung bata lang na nanuntok mismo sa anak ko yung mapaparusahan. Gusto ko na lahat na nandun ng mga bata, wala akong tatanggalin kahit isa. Kahit nanood lang siya or nandun din siya, may participation siya. Kaya lahat sila gusto ko madisiplina. Yun. And so far, naging okay naman yung pag-uusap. Tapos, so, may sunod pa ulit. Parang initial investigation pa lang naman yun. So, marami pang mga susunod. Kasi sa school pa lang yun. Sunod na doon ay sa Department of Education na yung meeting, hindi dun sa school. Tapos, yun yung sa school. And then, pumunta na din ako sa hospital para humingi ng medical certificate para dun sa anak ko kasi nga natatakot siyang pumasok. Meron na din ako nun. And then, yung sa dental naman ng anak ko is ongoing pa yung treatment niya. So, medyo malilate yung certificate doon, yung medical certificate niya doon. Tapos, since masyado na pong naapektuhan yung pag-aaral ng anak ko, hindi siya nakakapasok kasi nga takot siya. Ako din, as in sobrang, alam niyo yung mas doble yung epekto kasi sa akin kaysa dun sa anak ko kung iisipin niyo. Kasi ako hindi ako nakakatulog, konting ungol lang nung anak ko, konting galaw talaga. Nagugulat ako, bigla akong bumabangon. Alam mo yung sobrang
kahit yung utak ko kahit natutulog ako, pero yung utak ko tsaka yung katawan ko talaga hindi siya gano'n nakakapagpahinga, feeling gano'n. Tapos wala na, pupuyat ako susunod kakakatingin sa CCTV, kumusta yung anak ko, mga ganito ganyan. Tapos pag nasa work ako, kasi nasa bahay lang yung anak ko, nakabantay ako sa CCTV. Tapos nakatingin ako sa location ng anak ko, pag nag-message sa akin na yung anak ko lumabas, wala na, taranta na ako, ganyan. As in, wala na akong ginawa kundi nakabantay lang talaga ako dun sa location ano ng anak ko. Share, ano yun? Find location ba yan? Kung nasan yung anak ko. Yun lang lagi, hindi ako makakonsentrate sa trabaho. Kaya yun, pumunta na ako sa police and hindi muna ako nag-file ng kaso din nga. Pero ano lang ako, parang nag-counsel lang ako doon, counseling kasama yung anak ko kung ano yung mga dapat gawin, kung ano yung mga best option, na ba yung mga option, mga ganito, ganyan, ganyan. Tapos napag-desisyonan ko na hindi muna ako mag-file ng kaso, pero humingi ako ng protection para sa anak ko. Kasi imagine nyo yun na 9, shampoo lahat yung mga higher higher grades na ng bully sa anak ko. Hindi ko mga kilala yon kung mga sino-sino. Yung anak ko, hindi din naman niya kilala lahat yung mga nandun. Hindi ko alam kung anong mga background nila. Tapos, kahapon nga sa investigasyon, lumabas na hindi pala same school lang lahat yon. Hindi lang dun sa lugar na yun. Meron pong taga-ibang lugar na kasama dun sa mga suspect. So, parang iniisip ko, dun ko pa naman iniisip na ita-transfer yung anak ko if ever na hindi talaga maging okay dito sa pinapasukan niya. Kaso, yung ibang suspect ay taga dun sa school na gusto kong paglipatan. So, parang hindi din safe para sa anak ko. So, ayun nga, humingi ako ng protection sa police. Parang naka-blatter yung mga bata. Pero hindi naman nila kinuna ng talaga ng mga complete information, just name and phone number, ganun. Ayun, yung anak ko, meron siyang nakabantay sa kanya na pulis. Hindi po yung talagang nandyan sa gilid niya ng mga pulis, pero nandun lang sila sa malapit sa bahay namin naka-standby. Naka-standby. Tapos, may oras yung ano niya, hindi 24 hours, pero pagpasok ng anak ko, pag-uwi ng anak ko, pag galing niya sa hagwon, ganyan, nandun lang sila malapit sa anak ko. Tapos, binigyan din siya ng device na if ever na may lumapit sa kanya na mga bullies, madali niyang matatawag yung mga pulis. Tapos, naririnig siya ng mga pulis. Yun. Yung ganong mga ano. Kaya kung kayo po dyan, mga anak nyo, kailangan ng protection, meron po palang ganun sa pulis. Not only for bullies, kung kayo biktima po ng domestic violence sa bahay, mga ganyan, yung anak nyo child abuse, kung kayo naman sa company, sexual abuse, mga ganyang mga abuse na natatakot kayo, meron po palang protection na ganyan sa police. Huwag po kayong mahiya or matakot na humingi ng tulong. If you need help, medyo parang pag natapos tong kaso ng anak ko na to, mukhang parang ano na ako, sanay na. So, just message me, siguro, just message me, siguro kaya ko naman kayong tulungan pagdating sa ganyan. So, yun lang po, awareness lang po din sa iba. So, yun lang po yung update sa anak ko. Abangan nyo po yung mga sunod na update pa. Thank you po sa mga support, sa mga nagme-message sa akin. Maraming salamat po. Alam nyo, isa kayo sa nagpapalakas ng loob ko.